Hi everyone, this is Jack Episodes and behind me is the all-new Toyota Fortuner 2026 na GRS. Pero hindi yan yung pag-uusapan natin today, kundi itong DD-PI na Z50 Pro na dual channel set. So meron tayong dalawang camera. For the front, we have here a 4K and sa likod naman meron tayong 1080p. So testingin natin to, i-install natin to, but first i-unbox natin siya. So what do we get out from the box? So what do we have here? Andito po yung ating main camera, rear camera, USB cable, the power supply for our dashcam. And syempre hindi mawawala yung cigarette car socket natin. Andito rin yung ating warranty card, user guide, and electrostatic sticker. Meron pa tayong mga extra adhesives. After natin mag-unboxing, syempre install na natin to sa ating sasakyan para masubukan na natin. Guys, bago natin to ikabit sa ating windshield, ipa-power on muna natin, i-explore natin siya, check out natin kung para saan itong mga buttons na to. At the same time, i-connect natin sa cellphone natin since si DD-PI meron ding mobile app. I-connect na natin tong USB A doon sa ating cigarette car socket. I-connect natin tong Type-C dito sa port na to. Tapos tanggalin natin yan. Yan, so power up na siya. So si DD-PI guys, nag-provide na rin siya ng 64 gig na memory card. So ikakabit na natin to. Nandito lang sa side niya yung slot ng memory card. Alright, so nakakabit na yung ating memory card. So itong mga buttons na to, ginagamit to navigate and control yung ating dashcam. So mamimili kayo ng language, magsiset kayo ng date. Ayan, so nag-prompt na siya for the app connection. Since meron na rin tayong DD-PI before, i-connect na natin siya. So may lalabas din na authorization para sa pairing. So authorize, pindutin nyo lang. Mobile app connected successfully. So ang default password niya, 12345678990. So using the mobile app, i-explore natin yung ating dashcam. So yan, connected na po. So here makikita nyo, pwede kayo magpalit ng password, pwede nyo i-view yung album, pwede nyo rin i-connect yung device para makita nyo yung feed mismo. So guys, definitely kaya kayo nanonood nito ngayon kasi naghahanap kayo ng inyong dashcam. So itong DD-PI guys, matagal ko na rin gamit ito sa ibang mga sasakyan namin. And this is not the first time that I made a video for DD-PI. So right now guys, nakikita nyo yung ating front camera at yung ating rear camera. Makikita nyo dyan na very readable yung mga plate numbers. Very detailed yung ating harapan kahit na medyo madilim. And take note guys, yung ating sasakyan nakatint siya ng medium dark. So kahit na nakatint siya, basang-basa nyo pa din yung mga plate numbers ng mga sasakyan, given na hindi rin ganun kaliwanag yung buong paligid. Even yung ating rear, napakaganda din ng feed. So guys, gaano ba ka-importante yung dashcam ngayon? So alam naman natin dito sa Pilipinas, talagang kailangan natin ng dashcam since ang daming mga pangyayari lagi sa kalsada, di ba? So merong mga bigla-biglang sumisingit, may mga bigla-biglang tumatawid, and also may mga traffic violators din. And most of all, hindi mawawala ang mga kamote. And guys, habang nakainto tayo ngayon, makikita nyo, very readable yung mga road signages. So pag-usapan na natin ngayon yung features ng ating dashcam. Ang maganda dito guys, powered to ng AI ISP Enhanced Night Viz 2.0. Kita pa rin ang details kahit madilim. So nakita nyo na kung gaano kaganda yung quality ng ating dashcam during nighttime or low light. So tignan nyo naman ngayon during daytime. Alright guys, so bago natin ipakita yung mga clips natin during daytime, bibigyan ko lang din kayo ng konting silip kung paano natin install yung ating dashcam at kung gaano siya kalinis. Alright, so dito sa rear guys, nilagay natin siya dito sa may ilalim ng third brake light. And safely nakatak yan dito sa loob ng headliner. Tapos nilagay natin yan dito using the pry tool. Very neat, wala kayong makikitang kable.
dumaan yan doon sa ibabaw ng ating headliner papunta sa front. So dito naman sa front, papakita ko sa inyo. So coming from the rear, dyan natin siya pinadaan. Tuloy-tuloy yan papunta dito sa ating dashcam. Guys, as you can see, hindi na natin siya sinagad dito sa may bandang ibabaw since meron din tong sariling ADAS. So magiging obstructing dito sa wide POV ng ating dashcam pag inakyat natin siya dito. Pag ginitna naman natin siya dito, masyadong magiging messy yung ating wires kasi hindi natin pwedeng isiksik dito sa gilid. So for me, ito yung best position niya na pwede natin paglagyan. Right now nakapatay ito. So papakita ko lang din sa inyo, ito yung cigarette car socket niya. Tapos dito mo lang siya ipa-plug using the USB type A. Babatiin ka na niya ng Hello, DD Pi. So guys, here yung mga buttons niya na 4. So ito pwede kang mag-switch to rear camera. Tapos ito naman, ito yung audio. Audio recording disabled. Kung ayaw mong maririnig yung usapan nyo sa loob at the same time yung surroundings hindi siya magre-record. Ito naman, album. Stopping video recording. So same sa phone, ganun din. Yung mga videos, emergency videos, snapshot video. Yan, settings naman. Andyan lahat ng settings. Same lang din sa phone. Andyan yung parking monitoring natin, smart assistance, sound, format your memory card. Sa more, nandyan yung factory reset, update, help, about. So very basic siyang i-navigate, napakadali niyang gamitin. Dito sa smart assistance, makikita nyo rin yung collision sensitivity, pwede mo rin i-adjust dito. Parking collision sensitivity, ADAS alert. Ito guys, main switch, nandyan din. Front car departure alert, system setting, nandyan din. Video setting. So kung ano ang mas convenient sa inyo pang mga dashcam, kayo magko-control or sa inyong mga mobile phones. Okay, so now we're all set and let's go for a spin. Tignan na natin ngayon yung recording niya during daytime. Guys, so ngayon naman nakikita nyo yung daytime recording ng front and rear camera natin. So no questions asked pagdating sa daytime, napakalinaw. Kitang-kita nyo naman yung mga road signages, even yung mga plate numbers ng mga sasakyang dumadaan. Kahit rolling sila, makikita nyo very readable yung mga plate numbers nila, which is very important if ever masasangkot tayo sa isang traffic accident. Actually, kahit malayo yung sasakyan, very clear pa rin yung plate number niya. Even sa rear, kitang-kita nyo ngayon, very readable pa rin yung mga license plates. Even yung mga kuha sa likod, mga street signs, at kung ano pang mga detalye na kailangan natin na magiging significant if ever kailanganin natin to pag na-involve tayo sa traffic accident. Since kagabi na-discuss natin yung NightViz 2.0, which is an AI-powered ISP enhance. Ang pag-usapan naman natin ngayon is yung super capacitor niya. So yung battery nito hindi ordinaryong baterya. It can handle extreme temperatures from negative 20 degrees Celsius up to 70 degrees Celsius. So alam naman natin guys na pag summer sa Pilipinas, pag pumasok ka sa kotse, para kang pumasok sa oven, 'di ba? Safe to, hindi to sasabog, hindi din to mag-overheat, magpe-perform pa rin to, magre-record pa rin to ng videos kahit gaano kalamig or kahit gaano kainit. Aside from that, meron din tong 4G connectivity features. So yung 4G connectivity, if may collision, makaka-receive ka ng real-time push notifications sa DDPi app sa inyong mga cellphone. So nandun yung location, nandun yung timestamp, and syempre yung footage. So kahit wala ka sa car, updated ka. And since 4K resolution yung output ng ating front camera at 1080p yung ating likod, huwag kayong mag-alala pag nag-download kayo ng inyong mga clips or ng inyong mga photos, since Wi-Fi 6 na itong ating Z50 Pro. Meaning, mas mabilis kang makakapag-download from your dashcam to your mobile phones ng inyong mga kailangang clips at photos. And if ever naman nakapag-park kayo sa lugar na hindi kayo gaanong pamilyar or feeling nyo unsafe, huwag kayong mag-alala kasi meron tong 24/7 parking monitoring. So guys, yung 24/7 parking monitoring niya, meron itong time-lapse recording. Ang advantage niyan, kahit wala kayo sa loob ng sasakyan, may nagbabantay para sa inyo.
So meaning, kung halimbawang may nakagasgas, gumasgas, or nakasanggi ng inyong sasakyan habang wala kayo, at least meron kayong camera na pwede nyong i-review para makita nyo kung ano yung nangyari. Alright guys, that's it. And if ever you're interested in getting this dashcam, andyan sa description ng episode na to yung link where you can order. So to make sure na legit at authentic yung mabibili yung dashcam, umorder kayo sa DD5PH. Meron silang Shopee, yung Lazada, yung Yellow Basket ng TikTok. Diyan kayo umorder guys para makasiguro kayong original yung mabibili nyo. And I hope guys nakatulong tong video na to sa pag-decide kung anong dashcam ang bibili nyo. So again, thank you for watching Jack Episodes. Road to 100,000 na po tayo for the silver play button. Huwag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Thank you and see you next episode.